Yo, what's up mga idol? Yan. Ang ibibigay ko sa inyong tips o topic natin ngayon kung paano naman mag-motivate ng hen. Yan mga idol. Ang hen, isa yan sa maganda o mas dominante pagdating sa long distance. Pag nakuha nyo ang magandang motivate ng hen, malaking possibility na umuwi ng mabilis o umuwi siya sa long distance. Para sa hindi mga nakakaalam, ang hen ay matagal ang hapon. Hanggat may liwanag, lilipad yan. At mabilis din ang kanilang umaga. Pagputok ng araw, lilipad yan. What more kung nakamotivate ang hen natin mga idol. Mas dominante sila para sa akin sa long distance. Paano ba i-prepare ang motivation ng hen pagdating sa mga karera? Yan ang abangan nyo mga idol. Ibibigay kong tips sa inyo yan. Share natin ang mga videos para makita ng iba o mapanood ng iba. Malaking tulong sa mga pan-share, lalo na sa mga bago. Ayan. Sana makatulong sa inyo itong susunod natin video mga idol. Salamat. Yo, what's up mga idol? Ayan. Ito pa isang motivation natin. Sa hen naman tayo. Nakarang sinabi ko kak, ngayon hen naman. Ito mga idol, sa hen. Ang hen para sa akin pagdating sa dulo mas mas dominante siya. Kasi ang hen matagal ang gabi, hanggat may liwanag lilipad yan, at mabilis ang umaga. Pagputok ng liwanag lilipad yan. Kaya ang hen pagdating sa long distance napaka-dominante niyan. Ngayon, ito ang motivation na ginagawa ko sa hen, na minsan ginawa ko na sa karera ko sa MacArthur. Ilang beses na ako nagpa-uwi niyan na hen sa MacArthur, Tacloban. Yan. Yung hen natin, hindi naman niya nag-aasawa ng marami. Meron siyang mapipili na gustong-gusto niya, na pag alam mo yung pangarera mo, may napipili kung sino yung gusto niya dun sa mga breeder mo o sa mga flyer mo. Yung lagi niyang nilalapitan, yung gustong-gusto niyang makasama, iyon ang ibigay nyo mga idol. Katulad ni Palaspas noon, ikukwento ko lang sa inyo. Ang breeding cage ko kasi nasa labas, si Palaspas nandito sa flyer ko. Sa tuwing pinalilipad ko si Palaspas, pinupuntahan niya yung isang breeding cage ko. Yung breeding cage ko mga idol, pinupuntahan niya yung kak na gustong-gusto niya. Ngayon, hindi pa siya nagkakaasawa nun. Kumbaga parang pumuputok pa lang yung yung pagparis niya. Nag-uumpisa pa lang siyang mamaris. Ayan. Pinupuntahan niya yung kak. Ngayon napansin ko yun. Ayaw niya ng mga kak doon sa loob. May mga kak na may siyang kasama doon na namamarako din. Ayaw niya. Bukod tangi yun. Dinadapuan niya pa dun sa labas. Ngayon ang ginawa ko, may kapares yung kak. Inalis ko muna. Pinirepair ko kasi siya sa MacArthur National Race. Ngayon, nung MacArthur National Race na, Wednesday ng umaga, dinos ko muna siya kasi Webes kargahan ng MacArthur. Pinagsama ko na sila. Pero hindi ko pa sila may harang pa. Kumbaga pinagkikita ko pa lang sila. May harang pa. Talagang makita mo yung gigil ni Palaspas doon sa asawa niya na kahit magkahiwalay, upo siya ng upo. Ngayon, nung hapon ng Wednesday, tinanggal ko yung harang. Ibinigay ko yung kapares na gusto niya.
Ayun, nagpare silang dalawa. Gabi, bago ko matulog, nilagyan ko ng paso. Talagang minotivate ko siya. Tapos, umupo siya rin sa paso. Dalawa sila mag-asawa. Nagparisa na sila. Eh si Palaspas na hindi pa siya nakakastahan. First time niya makastahan. Yun. Talagang nagigigil siya sa barako. Ngayon, kinuha ko ulit si Palaspas nung Wednesday ng hapon. Nilagay ko muna sa kulungan. Talaga nagwawala. Eh inisip ko, baka mamaya mas stress. Eh kargahan na ng MacArthur ng Thursday ng umaga. Eh binalik ko. Ninagdamag ko na siya ron. Sinama ko siya magdamag. Nung pauwian na MacArthur, ang ganda ng uwi ni Palaspas. Quarter to 10 dumating siya. Palak siya mga idol. Kita mo yung dumating siya, hindi siya pumasok sa loop. Pinuntahan niya yung kapares niya dun sa labas. Doon ko na siya hinuli. Talagang nakadapo siya. Ang lakas ni Palaspas. Talagang siguro kung umabot, nag-daybird pa eh. Kasi linggo na siya dumating. Dumapo siya rin sa ano niya, sa gusto niyang barako doon sa kulungan sa labas. So ibig sabihin, ang mga ibon natin kapag may gusto silang kapares o gusto nilang makasama, yun ang ibigay natin. Parang tao din. Di ba? Na pag gusto mo yung asawa mo, mahal mo yung asawa mo, talagang motivated ka. Galing kang trabaho, uwi ka. Ganun. Napakaganda ng ginawa ni Palaspas ng mga idol. Yung laban namin nun sa MacArthur, lahat ng club dito sa Metro Manila halos naglaban-laban. Nandun din ang NNFC. Ang dami naka-entry. First time ko sumali nun, kaya lang kasi nagamit ko yung motivation na yun dahil nung bago pa ako nag-iibon o lumalaban pa ako ng mga sprint, eh ginagawa ko na talaga yun. Yung motivation talaga. Kaya yun ang may sasuggest ko sa inyo. Kung meron kayong panlaban o mga pang races o pang sprint o pang long distance nyo, gamitan nyo ng motivation. Sobrang lalim na motivation ang gawin nyo. Huwag nyo ipilit yung ayaw nilang yung parisan. Huwag nyo ipilit yun. Maglagay kayo ng pagpipilian niya kung sino gusto niyang samahan. Ngayon, ihandaan nyo lagi yun, yung sasamahan niya yun. Ang gagawin lang noon, kundi maging sweet siya dun sa ikakarera niya. Para yun lang ini-entertain niya. Kumbaga, talagang nakapokus siya ron. Pakainin nyo lagi yun para hindi siya naghahabol sa iba. Kumbaga, yun lang yung binabantayan niya, yung kapares niya. Ayun mga idol, sabi ko nga sa inyo, palalimin nyo yung motivation nyo pagdating sa long distance races at sa mga sprint races. Yan ang makakatulong sa inyo. Huwag kayong umaasa masyado sa enhancer. Yung motivation, isa yan sa pinakamatinding weapon o yung ikalalamang natin na katulad ko, konti lang ako mag-entry. Yan ang ilalamang natin sa mga big loop kasi mahirap gawin yan kapag marami kang yung kanlaro. Eh kung meron kang mga 5 o 6, kayang-kaya mong gawin, 8, kayang-kaya mong gawin yun. Yan, sabi ko nga sa inyo, palalimin nyo yung motivation, hayaan nyo siyang mamili kung sino gusto niyang kaparis. Huwag nyong ipilit na parisan niya. Ngayon, kung may nilagay kayo, pinarisan agad, okay. Pero mas maganda, papiliin nyo siya. Papiliin nyo siya kung sino yung gusto niya na sasamahan niya. Tsaka nyo ngayon sila lagay sa isang lagayan. Lagyan nyo ng pasok. Ayun mga idol, simpleng tips yan para sa inyo. Medyo mahirap gawin pag marami, pero pag na-master nyo na, eh basic na lang sa atin yan. Ayan. Yung mga tinuturo ko o yung binibigay kong tips, matagal ko nang ginagawa yan. At alam kong powerful yan. Yan yung pwede nating ilaban sa mga puncher na mga quantity na marami talaga mag-entry. Yun ang magiging weapon natin sa kanila o yun yung ikalalamang natin sa kanila. Konti, pero naibigay natin ng lahat ng pangailangan ng ibon. Konti,
pero nabigay natin yung mga motivation na dapat na ibibigay natin. Ayan, konti pero masipag tayo magtos. Ayan mga idol, sana makatulong sa inyo. Salamat sa suporta nyo. Share nyo lang yung video natin para kahit pa paano ma-adapt ng iba. Ayan, sana yung mga tips na yan ay makatulong sa karera nyo at sana ma-adapt nyo. Pag-aralan nyo maigi mga idol, pag-aralan nyo yan, sigurado magbibigay ng resulta sa inyo yan. Pag nakuha nyo, napaka-basic na. Ayun, maraming salamat sa inyo. Good luck sa karera. God bless. Ibon-ibon lang. Hindi kasama damdamin mga idol. Salamat. Maraming salamat mga idol. Please like and share my YouTube channel and my reels. Lagi nating tatandaan, ibon lang ang magkakalaban. Lahat tayo magkakaibigan. Respeto natin ang bawat isa. Respeto din natin ang bawat sistema. Peace.